Amen po, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Buksan po natin ating mga Bible sa Book of John. John chapter 10, basahin po natin. Walang, from John chapter 10, from 7 to 10. 10, from 7 to 10. Sabay na lang po natin basahin. Nandiyan na po ba ang lahat? Amen. Okay, ready? Basa. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. I shall go in and out and find pasture. The thief cometh not, but to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Purihin na Panginoon, tayo po'y dalangin. Mapagpalang Diyos, muli po kami ay Diyos na pagpasalamat, Lord, sa isa na pagkakataon, Lord. Ito po'y tinuturing namin na privilege, Lord, ang makapupuri sa dakilang pangalan. Salamat, Lord, sa oras at panahon. Salamat niyo po na kami po bilang mananampalataya na dapat lang magiging mabuting katiwala kami, Lord, sa inyong kubasan, Lord God. Nawa ang aming mga buhay, masumpungan sa inyong bahay, Lord God, sa inyong tahanan upang purihin po ang inyong pangalan. Lord, sa aming pag-aaral, na salita, dalangin namin, speak to us. Ito ay magkinig, Lord. And Lord, nawa po, empower niyo po ang inyong abang lingkod na siyang magbahagi. Hindi ko po ito kaya, Lord. Ngunit sa inyong biyaya po lamang ako po'y patuloy na umaasa, Lord God. Lord, let your Holy Spirit speak. Sana po, Lord, maunawaan, maintindihan namin ang huwagang hatid po ng mensaheng ito, Lord God. And Lord, mga kapatiran na dito po, umasa na maging pagpapala din po ito sa kanila. Anawa, Lord God, bigyan sila ng pusong mapagpasakop, Lord, sa inyong salita. At naway po, Lord, ay magdadala sa kanila patungo po sa maturity. Maging, Lord, mga kapatiran na wala dito, sino may pasya ng puso, makahabol po sila. God, always nice. Marami kami, Lord, na magpuri sa inyong pangalan. Salamat po, Lord. Huwag po ikaw din po ang pinatas, ako may baba. Ito po ang aming mga samot dalangin. Hinihingi sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, ito na. Mga kapatid, sa ating pag-aaral, ito na po tayo sa lesson 3. Amen. Lesson 3, sa atin pong series title nakaraan, What Think Ye of Christ? Yan po yung sa sermon natin na kung saan, dati po, nakaraang 2 weeks, pinag-aralan po natin, sabi po natin doon, What Think Ye of Christ? Sabi natin doon, para po sa gutom na kaluluwa, He is the bread of life. Then sa nakaraang linggo, para po sa mga bulag, siya po ang light of the world. Ngayon naman po, Lord, ngayon naman po mga kapatid, pero magkatando po siyang to the carpenter, He is the door. Amen? What thank you, Christ? To the carpenter, He is the door. Sabi sa atin ng talatang binasa natin kanina, nakita po natin, yan po, sabi nito, Then said Jesus unto them, Again, verily, verily, I say unto you, all that I am the... Then said Jesus unto them, Again, verily, verily, I say unto you, all that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear him. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Mga kapatid, batid po natin mga kapatid, na tanging ang Panginoong Hesukristo lang. Amen? Ang siyang daan patungo po sa salvation and safety ng ating buhay. Wala na pong iba. Pag sinabing salvation mga kapatid, it is referring spiritual
protection. Diba? Pag sinabing salvation. Then, yung safety naman, magkaiba po ito. Physical protection and burden. Pray for physical protection and burden. Ganun po yun. Kaya salvation and safety ang hatid po. At batid po natin, makamit natin ito sa isang pinto lang, which is our Lord Jesus Christ. Kapag tayo ay pumasok sa pinto na siyang ating Panginoong Jesucristo, makamit po natin ang mga bagay na ito. Batid natin mga kapatid, try to imagine ang isang bahay na walang pinto. Diba? Isang bahay na walang pinto, ano kaya ang maiisip natin? Diba? Wala siyang entry point. Kumbaga sarado ang kanyang puso. Sarado ang puso sa Ebanghelyo. Ano pa? Wala siyang, bukod sa walang entry point, walang proteksyon. Amen? Then, walang access. Kasi batid natin na ang pinto ay nagpapakita po ng pagiging protektado. Diba? Kapag may pinto, kapag sirado, protektado ang mga tao sa loob. Amen? Mga kapatid, ganyan ang ating buhay dito sa mundo bago natin makilala si Kristo. Walang proteksyon. Amen? Walang access. Sarado ang puso. Walang access sa salvation, walang katiyakan sa eternal security, walang proteksyon laban sa kaaway. Kaya dito mga kapatid, dahil po sa kalalagayang iyan, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa verse 7, malinaw na sinabi niya, I am the door of the sheep. Kaya kung tayo sa kasalukuyang buhay natin ngayon po, mga kapatid, kung wala tayong access sa Panginoon, wala tayong proteksyon, pakinggan natin si Jesus. Sabi niya, I am the door of the sheep. Siya po ang pintuan ng mga tupa. Mga kapatid, ang context po ng ating pag-aaral mga kapatid, dito po sa chapter 10 na ating pag-aaralan ngayon, may direkta po siyang kaugnayan sa chapter 9. Ano po ba ang mga kaganapan sa chapter 9? Makita natin dito mga kapatid na mayroong isang taong bulag mula pagkabata na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos nito, pinalaya siya ng mga Parisi sa sinagoga. Bakit? Kasi tahasan niyang dinipensya ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo. Dahil nakita niya ang katotohanan. Ang ating Panginoong Jesucristo nga ay tunay na Diyos. Kaya dito, pinalaya siya. At dahil dyan, dahil pinalayas ng mga Parisiyo ang lalaking iyon, ipinapakita nito na ang mga religious leader sa panahon na yon ay hindi mga tunay na pastol ng Israel. Yan po ang ibig sabihin. At dahil dyan mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, gumamit siya ng mga parabol o larawan like sheepfold, di ba? Shepherd at saka door. Ginamit niya ang mga salitang ito upang ipakita anong ipakita? Kung paano, kung sino ang tunay na pastol at sino yung mga bulaang leader o bulaang propita. Ito po ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito mga kapatid, balikan natin ang tanong, what think ye of Christ? Do you recognize Him as your access to God? Yan po ang tanong natin mga kapatid. Kasi mga kapatid, ang kasagutan nito ang siyang maglalantad kung sino nga ba talaga tayo sa harapan ng Diyos. Kapag nagkamali tayo mga kapatid, sabi natin, it will determine our destiny. Kapag nagkamali tayo sa ating sagot, dalawa lang, isa lang ating kababagsakan, impyerno tayo. Tandaan natin mga kapatid, kapag ang isang tao ay humarap kay Kristo, ang tunay na mananampalataya ay pumapasok sa door kapag siya ay mananampalataya. Pero kapag hindi siya mananampalataya, anong nangyayari?
natitisod siya sa door na yon. Yan po yung dahilan. Kaya dito tanong ko sa inyo mga kapatid, kung gusto mong makapasok sa buhay na walang hanggan, amen? Kung gusto mong protektado ka laban sa kaaway, ano ang sinasabi ni Kristo tungkol sa daan papunta sa buhay na walang hanggan? Anong sabi ni Kristo? Mga kapatid, sa ating unang punto mga kapatid, the door reveals the problem of the shepherd. Mga kapatid, ang pinto na yon mga kapatid ay nagre-reveal o nagbubunyag sa problema ng mga shepherd. Mga kapatid, unang-una, yung door po kasi dyan mga kapatid, sinasabi ko na po sa inyo, it is a picture of our Lord Jesus Christ as the way to salvation. Amen? While, mga kapatid, yung thieves and robbers na nabanggit yan sa ating talata, mga kapatid, that is a picture of Pharisees, religious leaders, false teachers, that trying to lead people apart from Jesus Christ. Yan po yon. Sila po yung mga bulaang propeta na sinusubukang i-lead ang mga tao palayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit mga kapatid, they cannot lead the sheep the wrong way. Hindi nila kaya. Sanhi na the door reveals their problem. Diba? Yun ang dahilan. Kaya naging problema sa kanila yung door na yon. Kasi yung door na yon tumutukoy po as a cornerstone, di ba? Stumbling block. Napakaraming talata sa Bible natin makikita ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung batong kinatitisura ng lahat. Amen? Makita natin yan sa mga Bible account, katulad ng Isaiah chapter 8 verse 14. Ang sabi dito, stone of stumbling block, nabanggit doon. Siya yung batong pangbuwal. Then Isaiah 28 verse 16, ganon din. Sinasabi doon, I lay in Zion for a foundation, a stone. Diba? A stone as a sure foundation. Diba? Dahil nga nireject nila yung Panginoong Jesucristo. Kaya ang nangyari, naging katitusurang bato para sa kanila ang ating Panginoong Jesucristo. Yan, sa Old Testament pa lang yan. Yung mga account na yan, sa Old Testament. Mayroon din sa New Testament, Romans chapter 9, verse 32 and 33. Sabi dito, because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law, for they stumbled. Sabi dito, at that stumbling stone, as it is written, I lay in Zion. A stumbling stone, sabi dito, and rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. Malinaw dito mga kapatid, na ang door na to, siya po talagang problema nila. Bakit po naging problema nila? Kasi nga mga kapatid, we all know na ang ulitin ko, yung pangunahing layunin ng mga bulaan, di ba? Mga bulaang, mga ngaral, uhuwad na mga ito, yung huwad ng mga ngaral, is to destroy the door. Wala silang ibang layunin para sirain lang yung door na yon. Although napakaraming account din sa Bible nating makikita na ilang beses gumawa sila ng bitag. Di ba? Katulad na lang John chapter 8 verse 6 sa pag-aaral natin nakaraan. John chapter 8 verse 6. One of account, isa po yan, na kung saan, bigyan natin John 8:6, patunay po mga kapatid na talagang wala silang ibang layunin para sirain lang ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung sinasabi dito at ito'y kanilang sinabi sa Kanya na siya'y sinusubok. Ang linaw po dito mga kapatid, upang sa Kanya'y may maisumbong sila. Datapot yumupo si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Yan po yung nangyari doon sa babaeng dinala nila na huli sa pangangalunya. Na dapat batuhin sana nila at
tinanong nila ang Panginoon kung nararapat mang batuin o hindi. Kasi nga, ang layunin lang talaga nila doon, gitagin o siluin yung ating Panginoong Kristo. Kaya malinaw, wala silang ibang layunin, kundi para sirain po yung door na yon. Kaya lang, malaking problema. That's why Jesus revealed their problem. Kumbaga, bakit sila nagiging problema? Bakit naging problema nila si Jesus? Letter A, mga kapatid, they cannot destroy the door. Amen? Hindi nila kayang sirain ang door, which is Jesus sa verse 7. Malinaw po sa ating talata. Then said Jesus unto them again, verily I say unto you, I am the door of the sheep. Sapagkat si Jesus ang door of the sheep, He is God. Kaya hindi nila kayang sirain, mga kapatid. Kaya yan yung problema nila. They cannot destroy the door. Hindi nila kayang sirain. Ang mga huwad ay hindi kayang sirain ang pinto because Jesus is divine barrier. Tandaan po natin yan, mga kapatid. No power could open it maliban ipahintulot ng Ama. Yan po yun. Kumbaga nga, mga kapatid, ang kaya nilang gawin, mga kapatid, they may climb in other way. Maaari silang umakyat sa bubong. Maaari silang umakyat sa dingding na sinasabi din sa verse 1. Di ba? But I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way. Ang kaya nilang gawin, umakyat lang sa dingding. Pero hindi nilang kayang sirain yung door na yon. Sapagat ang door na yon, which is our Lord Jesus Christ, is a divine barrier. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Maaari nilang gawin ang umakyat sa ibang daan, but they cannot change the way papuntang kaligtasan, mga kapatid. Maaari silang dumaan kung saan-saan, pero ang kaligtasan hindi nila kayang baguhin. Yun ang ibig kong makikita dito natin. Maraming mga reliyon, mga kapatid, gusto nilang baguhin ang proseso ng ating kaligtasan. Sapagkat nagtuturo sila ng hindi naayon sa banal na kasulatan, hindi naayon sa proseso ng Diyos. Gusto nilang umakyat sa dingding. Ayaw nilang dumaan sa door na yon. Ayaw nilang dumaan sa ating Panginoong Kristo. Kumbaga, yun lang ang kaya nilang gawin. They tried to reject the door, but they could not destroy the door, mga kapatid. Ano pa? They tried to crucify the door, but they could not defeat the door. Malinaw. Nagawa nilang i-crucify, namatay ang ating Panginoong Kristo, pero nabuhay. Kaya hindi nila kayang sirain ang door na yon. Hindi nila kayang sirain because si Jesus lang ang matibay na pintuan sa ating kaligtasan. Kaya pa, kapatid, mapalad tayo, mga kapatid. Sagot na napabilang tayo po sa denominasyong Baptist. Kasi tayo lang talaga ang nagtuturo ng totoong kaligtasan. Yeah, they cannot destroy the door. Malinaw. Hindi nila kayang sirain ang pintuan ng ating kaligtasan. Wala silang ibang kayang gawin kung hindi ang umakyat sa dingding, dumaan sa ibang mga daan, dahil hindi nila kayang dumaan sa door. Letter B. Letter A, they cannot destroy the door. Letter B, they cannot deceive the flock. Mga kapatid, hindi nila kayang sirain yung mga tupa. Katulad natin. Diba? Bilang mga mananampalataya, we are belong to the flock of
God. At hindi nila kaya tayong i-deceive. Hindi nila kaya tayong sirain. Sabi nga ng Bible, nakikinig tayo sa kanyang tinig. Di ba? May napakinggan tayong aral. Lihis naman sa sinasabi ng Bible, madidisin natin kaagad. Di ba? Hindi yan. Bilang mananampalataya, ganyan tayo dapat. Kasi nga, we are belong to the flock of God. So they cannot deceive the flock because they heard one door. Isang pintuan lang ating pinakinggan. Si Jesu Kristo lang. Doon lang tayo sa Kanya nakikinig. At hindi tayo nakikinig sa itong mga aral. Amen? Kaya nga sabi sa atin sa verse 27, sabi dito, dirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakilala. At sila'y nagsisisunod sa akin. Amen? Napakaliwanag mga kapatid. Hindi nila kayang sirain ang door. And then, bakit hindi nila kayang sirain? Sapagkat tayong mga flock, nakikinig tayo ng boses. Kilala natin ang boses ng ating Panginoon. Di ba? Ipinapakita dyan yung personal relationship natin between kay God at maging sa atin. Di ba? Kapag mayroon tayong close relationship sa isa't isa, kilala natin yung boses natin, di ba? Nga sa isang mag-asawa, di ba? Asawa ko, asawa ninyo. Kilala ninyo yung mga boses ng asawa ninyo kahit sa gitna ng mga kaingayan na yan. Di ba? Talagang naninibabaw. Kaya ganun din sa atin. Bilang mananampalataya, kilala natin ang boses ng ating Panginoon sa banal na kasulatan. Kaya kapag mayroong nangaral ng ibang Kristo, madidiscern natin kaagad yan. Makikita natin kaagad yan. Malalaman natin kaagad yan na hindi yan. Hindi yan ang tamang pintuan ng kaligtasan. Kaya dito mga kapatid, ulitin ko, ang tunay na tupa ni Kristo ay nakakilala sa kanyang tinig and they follow wherever he goes. Verse 4 and 5, ang sabi dito mga kapatid, pagka nilabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangunahan niya sila at nagsisunod sa kanyang mga tupa sapagkat nakilala nila ang kanyang tinig. At sa iba, hindi sila nagsisunod, kundi magsisitakas sa kanya sapagkat hindi nila nakilala ang tinig ng mga iba. Ang linaw dito mga kapatid, yan yung tinutukoy ko. Kapag hindi mo kabisado yung aral, kapag ang iyong aral ay wala sa banal na kasulatan, mahalata mo kaagad. Kapag tayo ay madalas nakinig ng salita ng Diyos, kapag tayo ay nakikinig ng tinig ng salita ng Diyos, yung tinig na yon na siyang para sa atin, umalingangaw sa ating tainga, pero kapag palagi natin gawin yan, nakakabisado natin, parang napakasarap pakinggan. Bilang mananampalataya, dapat masarap sa atin pakinggan ang salita ng Diyos. Di ba? Yes. Once, pag may nangaral ng ibang word of God, makita natin kaagad kung sino yung tinutukoy doon. Kung sinong door, yung door ba na sinasabi ng Bible? O yung door ng ibang mga relihiyon? Amen? Tandaan natin mga kapatid, outside the door, we are vulnerable. Vulnerable tayo pagka nasa labas ng pintuan. Kasi nga sabi ko sa inyo kanina, ang pintuan ay naglalarawan po yan ng ating proteksyon. Kaya kapag nasa labas ka ng pintuan, vulnerable tayo, mahina tayo, weak tayo, mga kapatid. Kaya pag wala tayong church, wala tayong kinabibilangang gawain ng Panginoon, nasa labas lang tayo palagi, ano mangyari sa atin? Weak tayo, vulnerable tayo. Kaya kailangan natin ng church. Amen? Mahina tayo at madali tayong madaya. Kumbaga, dahil nga, wala na tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya hindi natin gawin yan. Kaya bilang mga mananampalataya, tuloy-tuloy tayo talaga. So we need to enter and follow to this door. Kailangan natin pumasok. Then, hindi lang basta pumasok. Sumunod tayo sa door na yon. Kung anong sinasabi niya,
follow. And if we following Christ, mga kapatid, as Lord and Shepherd of our life, mayroon siyang pangako sa atin. Anong pangako niya? Tinitiyak niya ang ating safety. Sa verse 9, tingnan natin sa verse 9. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok, ang pumapasok sa akin ay siya'y maliligtas. Kaligtasan ang pangako. Ano pa? At papasok at lalabas at makasumpong ng pastulan. Ang sabi dito mga kapatid, I am the door, by me if any man enter in, he shall be saved. Diba? And shall go in and out and find pasture. Yan ang pangako ng Lord sa atin. Kapag tayo ay pumasok sa door at sumunod sa Kanya mga kapatid, yan yung tinitiyak ng Diyos sa ating buhay. Kaya they cannot deceive the flock. What other problem? Di ba naging problema nila yon? Ano pa? Yung una, they cannot destroy the door. Letter B, they cannot deceive the door. Letter C, they cannot steal the flock. Hindi nila kayang nakawin. Amen? They cannot steal the flock in his sheepfold. Pag sinabing sheepfold, kawan. Kumbaga pastulan. Sabi sa atin ng verse 10, malinaw po dito mga kapatid. Ang hindi pumarito ang magnanakaw. Walang ibang layunin po ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay, pumuksa. Ngunit sabi ng Panginoon, ako pinaparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Napakagandang pangungusap mga kapatid. Ang masamang pastol mga kapatid o yung bad shepherds have no other purpose kundi dalhin sa kapamakan ang kanyang mga tupa. Walang ibang layunin. Ang linaw, di ba? Pero ang Diyos, ang pangako niya, kasaganaan, salvation, di ba? Sa verse 9, ipinapakita nito mga kapatid na tanging si Jesus lang bilang good shepherd na sinasabi sa verse 11. Siya lang ang tanging mabuting pastol. Inulit yan sa verse 11, ako ang mabuting pastor, ibinibigyan ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Wala tayong makikitang ganyan na kayang ibigay ang kanyang buhay para sa mga tupa, para sa atin. Kaya wala na tayong ibang hanapin pa. Pagdating sa ating kaligtasan, makapagtandaan natin ang ating Panginoong Jesucristo lang, which is the door of our life. And then mga kapatid, ang may kakayahan magbukas ng pinto bilang bantay. Sino po ba ito? Para sa mga Christian, para sa ating kaligtasan. Sino po ang may kakayahang magbukas ng pinto? Of course, our Lord Jesus Christ. Siya na ang pinto, siya pa ang magbubukas. Diba sa verse 3, binubuksan siya ng bantay pinto at dinirig ng mga tupa ang kanyang tinig. Malinaw po, they cannot steal the flock in his sheepfold. Kasi nga, bukod sa kilala natin yung Diyos natin, yung tinig niya, kilala din tayo ng Diyos. Dahil kilala tayo ng Diyos, siya lang din ang nagbubukas sa atin. Pero kung hindi tayo kilala, of course, hindi tayo buksan. Hindi tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan. Malinaw ang sabi dito mga kapatid. Walang ibang may kakayang magbukas ng pinto bilang bantay para sa ating kaligtasan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang. Although mga kapatid, many try to find other interests. Diba? Hindi natin may pagkaila yan. Maraming mga tao na tinangka nilang dumaan sa iba-ibang daan. May mga dating daan pa nga eh. Ngunit tandaan natin, ang sinabi ni Jesus, I am the door of the sheep. Ibig sabihin, wala talagang ibang daan.
kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang. In other words, mga kapatid, ibig sabihin, salvation is exclusive through Christ alone. Hindi ritual, hindi religion, hindi tradisyon. Di ba? Exclusive. Pag sinabi exclusive, wala nang iba. Hindi religion, hindi tradisyon, walang gawa, without works. Without works can substitute Him as door. Walang mabuting gawa, walang effort o anumang effort ng tao na maaring pumalit sa pagiging pinto ng Panginoong Jesucristo. Amen? Yes, amen. Malinaw sa verse 1, mayroon talagang nagtatangka, the word climate, di ba sabi doon? Climate up some other way. Kung bigyan natin ng emphasis mga kapatid, those are people rely on their self-reliance. Yan yung mga tao na yan. Rely on self-reliance or moral performance. Yan yun. Kumbaga, nag-attempt sila na pumasok sa kaharian ng Diyos by way of another door. Ayaw nila dumaan sa ating Panginoong Jesucristo. Pero need din nila ang kaligtasan. Yun ang nakakalungkot. Alam mo naman ang tamang daan. Pero bakit ipilit mo yung sarili mong daan? Ipilit mo yung sarili mong opinion. Ipilit mo yung, iwanan mo yung opinion ni God. Yun ang nakakalungkot. Dapat kung gusto nating maligtas, gusto nating makasumpong ng pastulan, makasumpong ng kaligtasan, dapat dumaan tayo sa door na sinabi ni God sa banal na kasulatan, which is our Lord Jesus Christ. Kaya dito mga kapatid, number 2 points na tayo. Kanina, the door reveals the problem of false shepherd. Number 2, the door recognizes the true shepherd. Mga kapatid, dito mga kapatid, the door, yung door which is our Lord Jesus Christ, kinikilala niya yung true shepherd. Kasi may mga shepherd din eh. Di ba? Yan, sa verse 2 and 3, datapot ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Di ba? Binubuksan siya ng bantay pinto. Ulitin ko mga kapatid. Binubuksan siya ng bantay pinto. Di ba? Kung kilala ka ng door na yan, binubuksan ka ng bantay pinto. Binubuksan ka ni Kristo. Malinaw dyan. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him, the porter openeth. Kapag ikaw ay mabuting shepherd, kung ikaw ay tunay na shepherd, binubuksan ka ng bantay pinto. Amen? Kasi kapag good shepherd ka, of course, dumadaan ka sa pinto. Di ba? Expect na yan. Malayo pa lang, alam ni Kristo, good shepherd to kasi gustong dumaan sa Kanya. Di ba? Kasi kung bad shepherd, automatic yan, hindi yan dadaan sa Kanya. Ano ni sa dingding? Sabi sa verse 1. Di ba? Climate in other way. Ang shepherd mga kapatid, tandaan natin, may isang pinto lang yan. Di ba? Yung kadalasan dyan sa mga bahay natin ngayon may isang pinto lang din yan Makita natin kung gaano kahalaga ang pinto. Pag walang pinto, magugulong ka sa loob. Diba? Hindi ka makakapasok. Yan napakahalaga yung pinto. Ang pinto, ulitin ko, may isang pinto lang na siyang nagkukontrol ng access. Who come, diba? Sabi doon, in and out doon sa dulo ng verse 9. Kaya, dito mga kapatid, ulitin ko, sino ang door na ito? Diba sabi natin kanina, Jesus Christ. Amen? Sa verse 7 and 9, inuulit-ulit yan.
I am the door, nabanggit uli. Then verse 9, I am the door. Of course, malinaw na ang ating Panginoong Jesucristo, siya po talaga yung door. Ibig sabihin, siya ang nagtatakda, sino ang totoong shepherd din. Kasi sabi ko sa inyo kanya, bilang pintuan, kilala ka. Kung kilala niya kung sino ang dumadaan sa kanya. Amen? Kasi kapag dumadaan ka sa ating Panginoong Jesucristo bilang door, expect yan na good shepherd. In other words, mga kapatid, not everyone who claims to be a pastor or leader is from God. Yan yung nakikita natin doon. Yan dapat yung maobserbahan natin. Amen? Kumbaga, si Kristo ang nakakaalam sino ang totoo. Kaya dito, 2 Timothy chapter 2 verse 19. Anong sabi dito? Yung salita doon na the Lord knoweth them that are His. Di ba? Alam ni Lord kung sino yung para sa Kanya. 2 Timothy 2:19. Kaya ang sabi sa atin ng pinag-aralan natin ngayon, binubuksan siya ng bantay pinto. Maliwanag. Sa paanong paraan niya kinikilala, mga kapatid? Nagtatanong ako para bigyan natin ng argumento. Sa paanong paraan niya kinikilala yung totoo o false shepherd? Letter E, mga kapatid. By entering through Him as right way. Yan yung sabi ko sa inyo kanina. Di ba? Kapag dadaan ka talaga kay Kristo, ibig sabihin, discern na yan na ikaw ay good shepherd. Ikaw ay totoong pastol. Verse 9, ang linaw. Ilang ulit natin binabasa-basa yan. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and to find pasture. Maliwanag dyan, mga kapatid. Meaning, mayroong tamang daan sa kaligtasan, mga kapatid. Diba? Mayroong standard way of salvation. Kaya ulitin ko, hindi dapat natin igiit yung ibang daan. Huwag natin igiit yung ating daan o yung dating daan na lang. Amen? Malinaw kasi, Acts chapter 4 verse 12, John chapter 14 verse 6. Diba? Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay. Diba? He is the door. John 14:6, ganun din, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang liwanag. Kaya mga kapatid, as a true shepherd, siya ay dumadaan sa tamang pintuan. In other words, mga kapatid, yung ministry niya, nakaayon kay Kristo. Ganyan dapat ang tamang pastol. Yung tamang pastor. Yung true shepherd, mga kapatid. His ministry, anong sabi nito? Nakaayon kay Kristo. Unang-una. Then pangalawa, nakabase sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Hindi siya umaakyat sa bakod. Meaning, di ba? Hindi siya umaakyat sa bakod. In short. O kaya naman, para mag-shortcut siya. Talagang nakaayon sa katotohanan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung mabuting pastol. Walang shortcut. He passed in the right process of God. Maliwanag. Dumaan siya sa tamang proseso ng Diyos. Kaya, ang pintuan is not just for entry, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Hindi lang yan para entry or access ang pintuan. It is about the right way how to approach God. Hindi ba ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya entry lang, kundi mediator din siya. Diba? Sabi ng Bible, tagapamagitan din siya
Mediator siya. Kaya Christ as the door, siya rin ang tumatayong tagapamagitan between God and man. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Babasahin ninyo yan. Sabi doon, for there is one God. Ang sabi dito, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Ang liwanag. Kaya hindi lang access, hindi lang entry ang gawain ng isang door. Mediator din siya. Siya ang nagme-mediate sa Diyos at saka sa tao. Kung tayo ba ay karapat-dapat. Di ba? Yan, napakamahalaga na dumaan tayo sa tamang door na ito. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo. Dito, mga kapatid, letter B. By recognizing each other. Sabi dito mga kapatid, di ba? Kanina, by entering through Him as right way. Letter B, by recognizing Him, knowing each other. Ano pinapakita dito mga kapatid? Di ba sa verse 3, and the sheep hear His voice, and He calleth His own sheep by name. Ano pinapakita dyan? Personal relationship. Diba? Personal relationship between sa sheep at saka sa shepherd. Ulitin ko mga kapatid, kapag malalim ang relasyon natin sa isa't isa, kilalang kilala natin ang ating mga tinig. Hindi tayo magkakamali. Dahil hindi tayo nagkakamali, dapat nakita sa atin yung pagiging totoong sheep din. Aktibo tayo sa gawain ng Panginoon. Diba? Dapat ganyan tayo. Kasi nga, kilala natin yung tinig ng Panginoon. Tanong ko, kilala na nga ba talaga natin? Diba? It showed personal relationship sa sheep at saka sa shepherd. Yung sa verse 27 na yan. Hindi lang nila kilala sa pangalan ang isa't isa. Diba? Nabanggit sa verse 27. Ito, dinirinig ng ating mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakilala at sila'y nagsisunod sa akin. Aliwanag. Hindi lang nakikinig sa tinig. And then, ano pa? Kilalang kilala nila ang isa't isa. Lalo na ang kanilang mga pangalan. Diba? Tinatawag niya sila sa kanilang pangalan. In other words, the true believer mga kapatid ni Kristo ay dapat nakikinig talaga ng Word of God. Kumbaga priority sa Kanya yan. Amen. Dapat ganyan tayo. Ano pa? Bukod sa nakikinig tayo ng Word of God as a good sheep of shepherd, ano pa? Sensitive to the truth. Dapat sensitibo tayo sa katotohanan. Sabi ng Bible, ganito, dapat sumunod tayo. Diba? Sambahin siya. Open siya to respond God's lead. Ganyan yung totoong tupa. Number 3, malapit na tayo mga kapatid. Una, the door reveals the problem of false shepherd. Then number 2, sabi dito, the door recognizes the true shepherd. Then number 3, the door provides salvation and security. Yung pinto na yon, nagpo-provide din ng salvation at saka security natin. Malinaw sa verse 9, kung balikan natin. Sa verse 9, ulitin ko, I am the door, by me if any man enter in, he shall be saved. Diba? Salvation ang tinutukoy dyan mga kapatid. Provide salvation. Ano pa? And shall go in and out and find pasture. Anong tinutukoy niyan? Security. Kaya
Kaya the door provides salvation and security. Kaya mahalaga mga kapatid, sa sheepfold, ulitin ko, ang isang pintuan. Napakamahalaga. Dahil dito dumadaan ang lahat ng tupa. Ibig sabihin, mayroon siyang protection against enemy or evil. Unang-una, diba? Kapag may kalaban ka, papasok ka sa pinto, safe ka. Diba? Papasok ka sa bahay ninyo, safety ka na. Then, kalawa, seguridad ng nasa loob. Kapag ang pinto nakasarado, pakiramdam natin secure tayo. Diba? Lalo na sa gabi, pag natutulog tayo. Ganun ang pakiramdam natin kapag tayo ay nasa ating Panginoong Kristo. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, dapat ingatan natin yung ating sarili. Ingatan natin yung ating pagiging mananampalataya na dapat nasa loob tayo ng pintong ito na siyang ating Panginoong Kristo. In spiritual truth mga kapatid, if Christ is the door of our life, ibig sabihin, sa Kanya lang matatagpuan ang salvation, ulitin ko, security, then sufficiency. Kung isa-isahin natin yan, sa verse 9 ulit, di ba? Salvation, tinutukol doon, he shall be saved. Nabanggit roon, salvation yun. Then security shall go in and out. Then sufficiency, find pasture. Andun lahat. Napakabuti kapag nandoon tayo sa tamang pintuan. Kaya dahil tayo mga kapatid, na kay Kristo na, huwag na tayong umalis. Amen? Nasa tamang pastulan na tayo. Nasa tamang salvation na tayo. Nasa tamang security na tayo. Dapat yan ang makikita natin. And all of this mga kapatid, ay nasa ilalim ng sinong nag-iingat nito? Nag-iingat ito, nasa ilalim ito ng pag-iingat ng isang Diyos. Di ba? Isang Diyos. Anak at saka Ama. Ba't ko sinabi isa? Dalawa sila. Kasi nga Trinity. Di ba? The first person and the second person of Trinity, which is the Father God and then the Son. Eh sabi dito sa verse 28, di ba? Verse 28, ulitin natin, basahin natin 28. At sila binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Verse 29, at ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Mga kapatid, nasa ilalim tayo ng pag-iingat ng isang Diyos. Amen? With the Lord Christ and then also the Father God, the first and second person of Trinity. Kaya mga kapatid, kung gaano kahalaga ang pintuan sa isang bahay, mas higit na mas mahalaga si Kristo as door of our life. Diba, ang pintuan, mahalaga yan sa ating bahay. Pero wala yan. Mas mahalaga si Kristo bilang pintuan ng ating buhay. Kahit safety ka, kahit siradong-sirado yung pintuan mo, kahit bakal pa yung pintuan mo, wala ka namang kaligtasan. Walang halaga yan. Kaya dapat safety ka, dapat safety rin ang kaluluwa mo. Dapat naandoon ka rin. Kaya letter A mga kapatid, sabi sa atin ng puntos natin, the door provides salvation and security. Letter E, we must enter through Christ as our trusted key. Diba? Kapag may pinto, hindi ka makapasok pag wala kang susi. Amen? Diba?
ba? Kailangan ng susi, di ba? Eh, sino yung susi na yon? Our Lord Jesus Christ also. Amen? Ulitin ko, before tayo papasok sa ating bahay mga kapatid, we need the key. Kaya kung may kandado ang langit, si Kristo ang susi, mga kapatid. Tandaan natin yan. Kung may kandado ang langit, si Kristo lang ang tamang susi sa ating kaligtasan. Yes. Ibig sabihin mga kapatid, hindi pwede ang ating mga kakayahan. Di ba? But of faith, kailangan ang pananampalataya. Amen. Hindi pwede na kaya mo. Di ba? By works, lumalabas. Hindi mabuti, hindi pwede ang mabubuting gawa. Self-effort, hindi rin pwede ang reliyon. Hindi rin pwede yung sariling opinion natin. Bakit? Si Kristo lang ang susi ng langit. Si Kristo lang ang susi ng pintuan. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace, diba, you are saved through faith. Diba? The faith in Jesus Christ ang kailangan natin. Tandaan natin mga kapatid, the wrong key cannot open the safety of our salvation. Hindi kayang magbukas kapag mali yung key mo. Kapag mali ang susi mo, hindi siya makapagbukas sa ating kaligtasan. Kaya, siguraduhin natin mga kapatid, yung key, yung susi na mayroon tayo sa ating kaligtasan, ang Lord ba talaga yan? Ang Panginoong Jesucristo ba talaga yan? Dapat maging mature na tayo sa pananampalataya. Kung gano'n. Kung talagang tiyak tayo na si Kristo nga talaga yung key natin. So we make sure mga kapatid, the right key. As right Jesus for us to entry. Tiyakin natin na yung right key, right Jesus, right salvation. Dapat yan yung makikita natin. We must enter through Christ as our doorway. Doorway, kanina key. Diba? As a trusted key, ngayon doorway. If the door is Christ, meaning mga kapatid, key sa pamamagitan, yung susi, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang salita. Amen? Kasi nga si Kristo yung ating pintuan na daan. Ibig sabihin, yung kailangan natin ito, pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pananampalataya sa pamagitan ng kanyang salita. Paano nga ba tayo magkaroon ng tunay na pananampalataya? Sa pamagitan ng pagkinig. Diba? Romans chapter 10. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Kung lagi tayong absent sa gawain ng Panginoon. Lagi tayong late. Di ba? Tanong ko sa inyo mga kapatid, sino ang pinapakinggan mo? Si God ba o ang sanlibutan? Ang tinig ba ni Christ o ang tinig ng sanlibutan? Yun lang ang magiging tanong ko sa inyo. So we need to ensure our faith mga kapatid na dapat ito ay nakabase sa Biblia. Diba? Hindi nakabase kung saan-saan. Hindi sa tradisyon at hindi rin sa opinion. Bakit? Dahil nga, tandaan natin, maraming case sa mundo, maraming susi sa sanlibutan, pero iisa lang ang galing sa Diyos. Si Jesucristo lang. Isang kay lang. Amen? Purihin ang Panginoon mga kapatid. Konklusyon na tayo. Tanong ko ulit sa inyo mga kapatid, what think you of Christ? If Christ is the door of your life, mga kapatid, dapat makikita sa iyo yung kalaguan. Ang tanong ko, kung si Kristo ang door of your life, tanongin ko ulit, nakapasok ka na ba sa pintuang ito? Pumasok ka na ba sa pintuang ito?
Kasi kung hindi pa, come to Jesus now. Receive Him as your God. Repent of your sin, mga kapatid. Amen? Nang sa gayon, maaari tayong pumasok sa pintuang ito. Tiyakin natin. Mag-repent tayo uli kung tayo ay hindi nakakatiyak. Kung tayo ay nakapag-realize na sa buhay na ito. At makita sa atin yung pagbabago. Kung paano natin dinidil yung ating paglilingkod sa Panginoon. Baguhin natin. Kung gusto nating lumago yung church natin, maging tapat tayo sa lahat ng aspeto. Kung ano ang nararapat dito sa ating church. Amen? Kung anong mga problema, bigyan natin solusyon. Para lumago tayo. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon sa gabing ito. Tapos na tayo sa ating pag-aaral. Magandang gabi sa lahat. Tawagin ko na po ating pastor, si Pastor Willie. Amen. Papuri sa Panginoon. Maraming Jesus po. In fact, sinabi ni Apostol Pablo, there is another Jesus. So, marami yan. Ano po? Ang ibang mga relihiyon, dala-dala, Jesus din. Pero, totoong Jesus ba yun? Kuminsan, may mga deception pa. Diba? Pero we can be sure that the Jesus we have is the Jesus of the Bible. It is not another Jesus. So, tiyakin lang natin na ang kinikilala nating Jesus ay ang Panginoong Jesus nga. Pero I'm sure sapagkat wala naman tayong tinuturo ibang Jesus. Okay? Tinuturo natin Jesus is the